John chapter 1, verse 6 hanggang 10. 1 John chapter 1, verse 6. If we say that we have fellowship with Him and work in darkness, we lie. Hindi pa mga kapatid. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie, and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Amen. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And if we say that we have not sinned, we walk Him a liar, we make Him a liar, and His word is not in us. Heavenly Father, salamat po sa iyong salita. Sa magaling ko na Lord God ay mapagpala kami, Panginoon, nabuksan kami, Panginoon, sa mensahe ng kapahayagan ng panahon sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, hallelujah, na maitama, Panginoon, ang aming mga maling pananaw, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Tugunin mo ang mga pangangailangan ayon sa iyong kalooban, Heavenly Father. Sa umagang ito, worship you. Amen. Mangusap ka sa amin sa umagang ito through your word, Heavenly Father. Yes. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang patuloy na yung mensahe, Panginoon. Maging dapat ang bawat isa makatanggap ng pagkapalang kalasyon. Sa pangalan po ng Kristo, salamat po, Panginoon. Amen. Pinatay mo po, mga kapatid. Pray na natin yung Panginoon. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So wala po ngayon si Kuya Mar na nakapiling kasi nag-asikaso po siya sa namayapay ng ipag. So kagabi po ay nandun ako. Sama ko si Kuya Mar si Brother Bayan. Ako si Brother Bayan. So sana po mamaya kung may mga pagkanaman po kayo ay pwede tayong dumalaw doon. Amen. Para bigyan natin ng comfort ng ating mga kapatid na sa panahon ng dalamhati. Amen. Magkwentuhan tayo. Amen. Mag-fellowship tayo sa ating mga kapatiran. Para hindi tayo makakayusan. Parang sa tingin ko, hindi tayo makakapasit ng gawain kasi amen, yung mga kalapit ay mga nakasugalan. Hindi parang hindi magandang ganyan. Pag-usapan natin po para medyo maliit lang po kasi yung lugar. So, mamaya po, kung pwede tayong lumalo after ng church, kaya kung hindi naman sa gabi, doon tayo makakita rin ng kalayo sa ating kapatid po. So, para may pakita natin na yung ating puso bilang mga kapatid sa ating Panginoon ay handa makiramay sa mga panahon ng ito. Alright, so umagang ito, amen. Tanong po sana kagahapon ay tumulak po ng Quezon ang mag-isa na po magbigay sana ako kaya lang. Amen. Nakita ko rin po si Kuya Mar. Nandun na sila. Nahihiya naman ako na umalis. O siguro sa mga susunod na linggo na lang po. Kasi gusto ko rin madaloy natin ang kapatid sa Quezon. Kasi medyo matagal-tagal na po silang walang fellowship. Ay baka po mapabayaan natin. Kailangan naman natin pag hindi nagdidilig ang isang hindi ay namamayan ito. Mamatay ito. Ano po? Kahit sa mga simpleng paraan ay mabahagi na po natin sila. So sana kahapon ay hallelujah. Tumulong na ako doon. Kaya lang naisip ko din na siguro amen. Baka hindi nito ang Panginoon. Kasi wala titigil ako rin kahapon ng hapon. Ano po? Kaya hindi rin talaga ako makalis din. Sabi ko sa Panginoon, baka hindi ito malooban mo. Kailangan ay makiramin mo na. So siguro by next week ay baka hindi niyo po ako makapiling sa church. Amen. Kasi po gusto ko pumunta ng Quezon. Burden ko na makapunta ng Quezon. Sabi sumabat sa wala. Ito rin po ako po. Sasama kami. Kasi problema natin yung sasakyan, service, saka yung mga available
ma-encourage tayo sa ating mga narinig kanina sa mensahe, napakaganda po. Yung missionary mind. Amen. Napakaganda po tayo dati maging missionary. Yung missionary work ay may isang magawa natin mga kapatid. Sa mga ganyang klase ng paraan, alam natin na kailangan ng mga tao na kailangan ng mga mission. Amen. Hallelujah. So, magkaroon tayo ng puso para sa bagay na ito, yung desire, yung willingness, napakalaga yung willingness natin sa paglingkod sa ating Panginoon. Okay? Kasi kung walang gagawa, sinong gagawa? Walang katrabaho, kung walang kikilos, sinong kikilos? Kung walang lalakad, sinong lalakad? Amen? Sabi ng ating Panginoon, Son, sino? Speak, my Lord. Subo mo ako. Walang ibang gagawa ay subo mo ako. Sabi ni Moises na po mga kapatid. So tayong lahat, amen, hallelujah, ay ibigay natin ang ating paglingkod ng buong puso para sa ating Panginoon. Amen? So, magandang umaga sa inyong lahat. Sa unang John, 1 John chapter 1, verse 6, sabi ng Biblia, kung sinasabi mong meron kang fellowship sa Kanya, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Taas ang sinasabi ng Scripture, mga kapatid, hallelujah. Direkta ang sinasabi niya, that if we say we have fellowship, Pastor, church naman ako eh. May fellowship naman tayo, di ba? Nag-men's fellowship naman tayo. Hallelujah. Mamaya malalaman nyo, kasi ang title ng aking topic sa umagang ito is about enter into the fellowship. Yes. Paano ka makakapasok, hallelujah, sa isang fellowship? Amen, hallelujah. Sabi ng Scripture, if we say that we have fellowship with Him, amen, maraming tao ang pwedeng magsabi niya, nasa fellowship ako, nasa church ako, umatid ako ng midweek service, ng Bible study, hallelujah, ng Sunday service, hallelujah. Pero hindi yun ang basihan ng fellowship. You say amen. Amen. Kung narito ka sa church, hallelujah, and if you say, we have fellowship, sabi mo lang yun, you say. Amen. Pagpunta mo sa church, hallelujah, hallelujah, sabi mo, nasa fellowship ako kasi pagpasok ko sa church, nandun ako, kakanta ako, then kukunin ko yung cellphone ko at mag-chat ako ng mga kung ano-ano. Okay na yan, nasa fellowship naman ako eh. Say amen to that. We have said we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Sinungaling tayo. And the truth, and do not the truth. Wala sa atin ang katotohanan. Hallelujah. Nag-observe ako sa GC natin, mga kapatid, madalas nakakakita ako ng ganyan, nakakabasa ako ng ganyan. Hallelujah. Sinasabi na sa fellowship siya, pero hindi mo naman makita yung presensya sa fellowship. If we say, hallelujah, that we are in the fellowship and walk in darkness, we lie. Amen. Hindi ako nagsabi nito. Ang Scripture na nagsabi nito. Hallelujah. But if we walk in the light, kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, kasi si Kristo ay nasa liwanag. Yes. Amen. Ang Panginoon hindi kailanman lumakad sa dilim niya. He is in the light. We have fellowship one with another. Nakita niyo ba yung sikreto? Hallelujah. Para masabi, hallelujah, na kayo ay nasa fellowship at nasa light. Kasi si Kristo ay nasa light. You walk, hallelujah, and you have fellowship with one another. Amen. Nagpe-fellowship kayo sa isa't isa. Yes. Ang fellowship po, mga kapatid, hindi lang yung nagkakapi kayo parehas. Hallelujah. Pag sinabing fellowship, nagkakasundo kayo. Amen. Nagkakaisa kayo sa mga bagay. Hallelujah. Iisa yung pag-iisip. Amen. Hallelujah. Nagsasalo kayo sa napakagandang biyaya ng ating Panginoon. That is fellowship. Hallelujah. If we say, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Nakita nyo? Biglang naipasok yung one with another. Samantalang sinasabi dito, hallelujah, is in fellowship in the night. Pag doon tayong lahat ay sabay-sabay, magkakasama na lumalakad sa liwanag kasi ang Diyos ay nasa liwanag. Hallelujah. Doon lang tayo magkakaroon ng fellowship. Yes. Hallelujah. Sa dilim, walang fellowship doon. Yes. Ang tunay na fellowship ay nasa liwanag. Amen. Uli ng ating Panginoon. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. Pag sinabing dinilis ang ating lahat ng kasalanan, hallelujah, pag tayo nasa fellowship, ang dugo ng ating Panginoon,
Hallelujah. Ang nilinis sa ating kasalanan. Ano kaya? Bakit kaya naidugtong yung blood of Jesus Christ doon sa fellowship? Gano'n ba kahalaga? Ano ba ang koneksyon ng dugo ng ating Panginoon sa fellowship? Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, kapag nasa fellowship tayo ng ating Panginoon, nasa fellowship tayo with one another, nandun din ang dugo ng Diyos. Amen. And the blood, in other words, hallelujah, only the blood of Jesus Christ, sa dugo lang ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng fellowship. Amen. Without the blood, there is no life. Without the blood, there is no fellowship. Yes, amen. Hallelujah. And cleanses us from all. Hindi sinabing isang kasalanan lang, dalawang kasalanan. Lahat ng ating kasalanan ay nilinisin natin. Amen. Wala akong sapatos niyan, mga kapatid. Sa picture pa ako sa brother niya, parang kaliwang kamay. Sabi ko, balance sa balance kaming karap. Amen. O yun ang ating Panginoon. If we say, we have no sin, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, we deceive ourselves. Pwede na tayo ang sarili mo. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, may mga kapatiran, hallelujah. Amen. Sinachat mo na ng ganito, abay, parang feeling na hindi pa siya. Hindi siya ang sinasabihan mo. Parang patay mali siya. Patay mali siya. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Nakakalungkot, no? Pag ginagawa mo ito, hallelujah, wala sa iyo ang katotohanan. Ibig sabihin, ang nasa iyo ay puro kasinungalingan. Nagsisinungaling ka, dinagdaya mo ang sarili mo. Nasa fellowship ako, pastor. Magpakulo ka na. Uli ng ating Panginoon, hallelujah. Magpakulo ka na, pastor, kasi pumunta na kami dyan. Pastor, pangalutusan na. Inilanda ng chito yung unahing pakulo. Hallelujah. Alam ko si Brother Noel, hindi aabot sa sabon ng biyernes. Kasi naghahanap siya ng sabaw. Sabi ko, Brad, kung gusto mo ng sabaw, pumalito ka. Amen. Dahil ito ang sabaw. Kasi ang mga Kristiyano, hallelujah, yan ang nilito yung sabaw. Amen. Amen. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Pag na-confess mo daw ang iyong kasalanan sa ating Panginoon. Hallelujah. He is faithful. Tapat siya. Okay, mga tapat ang ating Panginoon, patatawarin ang ating mga kasalanan. And to cleanse us from all unrighteousness. Nilinisin niya yung lahat ng mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin. Yung mga bagay na lihim na ginagawa natin, nilinisin ang ating Panginoon yan. Kasi ano bang ginagawa? Sa mga ginagawa yung mga lihim? Sa darkness. Di ba lahat ng lihim ay ginagawa sa dilim? Hallelujah. Kaya lahat ng ito, pag isinuko mo sa ating Panginoon, hallelujah, He will cleanse us from all unrighteousness. Amen. If we say that we have not sinned, hindi naman nagkakasala kasi nakita mo ba? Hindi naman. Nagkakamali ba kasi? Hindi naman eh. Hindi naman ako nagkakasala kasi hindi naman ako gumagawa ng masama. Hindi nga ako nag-church, pero hindi ako gumagawa ng masama. Hindi nga ako gumagawa ng fellowship, pero hindi naman ako gumagawa ng mali. Hindi ako nagkakasala kasi doon. May dalawang klase ng kasalanan. Yung sin of omission at saka yung sin of commission. Yung sin of commission, alam mong mali, ginawa mo pa. Commission yun. Yung sin of omission, amen? Alam mo yung tama, pero hindi mo ginawa. Kasalanan pa rin. Kasalanan yun. Wala kami na, pastor, hindi naman ako sumambay. Kaya sabi ng Biblia, huwag niyo mababayaan na magkakatipon kaya nung galing ng iba. Alam mo yan. Pero hindi mo ginawa. Okay, that is sin. Hallelujah. At ang mga bagay na ito, amen, na ginagawa natin dapat na may pananampalataya sa atin. Amen. We cannot do, nothing can be done without faith. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa kanyang preaching na Jehovah Jireh, as a faith without work is dead. Sabi na, and we must remember that nothing can be done without faith. Wala daw pwedeng magawa, walang pwedeng matapos, walang pwedeng mangyari nang wala ang pananampalataya. Napakalaga, hallelujah. And it first has to be confessed, for He is the author of our faith. Hallelujah. Dahil nga, hallelujah, siya ang author ng ating pananampalataya. We know that nothing can
na para masabing we enter into the fellowship. May sinasabi ang propeta na may tatlong bagay, hallelujah, para masabing tayo ay nasa fellowship. Una, inalimbawa niya ito, hallelujah, sa bride at saka sa groom. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, when the woman is brought, the young bride, ang tawag sa atin ay bride, kasi amen. Tayo ay mga nobya ng ating Panginoon. But yet, they're not truly in full fellowship yet. Nung tayo daw ay nobya ng ating Panginoon, wala pa tayo sa fully fellowship. Hindi pa tayo nakakapasok in the full fellowship yet. Ibig sabihin, hindi pa ito ang full fellowship natin. Yung umattend ka lang ng church, iisipin mo na yun ang fellowship. Kakamali ka, mga kapatid. Maraming tao umattend ng church, maraming tao nagsisimba, maraming tao ang tumatawag sa ating Panginoon, but it's not truly, sabi niya, they're not truly in full fellowship yet. Now, the first thing what is, pag daw pumasok na yung bride at saka yung groom sa bahay, may tatlong kwarto doon. Yung living room, yung kitchen, at saka yung bedroom. Sabi niya, hallelujah. Pagpunta mo doon, pumunta kayo sa kusina, and then the first course of the church ay ang kusina. Okay naman. Pag pumasok tayo dito sa loob ng church, ang tawag dito ng ating Panginoon ay kusina. Why? Kasi doon sa kitchen, hallelujah, ang first court daw ng church is the kitchen. You eat here. Kumakain tayo dito, tama? Yes. You eat here and sit here on the back seat, listen to the word, and the first thing you know, you begin. Hallelujah. You accept Him as your personal Savior. By faith, you grasp it. Grasp it. You accept Him. Then you begin to eat with the word, and begin to feel that you have accepted Christ as your personal Savior. You begin to feast upon the word and enjoy it. Ito yung unang estado kung saan pag pumasok tayo sa iglesia, sa loob ng simbahan, hallelujah, ay para tayo pumasok sa loob ng kusina. At doon, ang gagawin natin ay kakain tayo kasama ng ating Panginoon. Amen. But we are not in yet full fellowship. Hindi pa yan ang full fellowship. Amen? Sabi nga, the next thing comes is in the living room. Yung living room daw, amen, you take your little bride and takes her veil off, tatanggalin mo yung kanyang kasuotang pangkasal, and then you're coming a little closer. Magkalapit kayo ng iyong asawa. Then when you do, you put your arms around her, bayan mo siya, and talk to her, and embrace her, and then kwentuhan kayo, yakapin mo siya, and comes into the fellowship of the Lord Jesus. Before you are separated from your sins. Magkukwentuhan kayo, magpe-fellowship kayo. Hallelujah. Then you embrace the Lord's gospel. Yayakapin mo ang mensahe. Di ba ganyan tayo muna? Pagpasok natin sa church, narinig natin ang mensahe, kumain tayo ng mensahe, and then habang kinakain natin, na-enjoy natin, pagkatapos punta tayo sa living room, at sasabihin natin, ang sarap ng kinain ko. Busog na busog ako sa fellowship. Amen. Nagkukwentuhan kayo, parang nagpapahinga. Pagkatapos kumain, di ba ganyan tayo? Pagkatapos sabi kumain, may napakasarap ng kwentuhan, sabi na Brother Ernel. Pagkatapos kumain, may napakasarap magkape. Kasi gusto nyo pang mag-fellowship, magkwentuhan kayo. And then ang sabi nito, you embrace the gospel. Yakap mo na yung buong salita ng ating Panginoon. Yung una, kinain mo lang. Pagkatapos mo kainin, nasa loob na lang yung katawan, yakap mo na. Hallelujah, ang gospel. Hallelujah. And then you embrace the written word. You believe it with all your heart. God doesn't matter what you want me to do. Whenever you plan in my life, I'm ready now to receive it. And then sinusubok natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Then, ang pangatlong kwarto, the next room, is the bedroom. Most holy place. Then, when you go to this bedroom, then it should come into the fellowship. Tsaka pa lang kayo papasok sa fellowship. Yung full fellowship, hallelujah, ay magaganap sa loob ng bedroom. Amen, hallelujah.
relationship. Sabi niya, you come into fellowship and relationship. You become into a relationship, then you have complete fellowship. Doon lang magaganap ang kompletong fellowship. Can you say amen to that? Amen. Pag naibigay na natin ang buong sarili natin sa ating Panginoon, yung mailantat natin ang buong pagkatao sa ating Panginoon, yung wala na tayong maitatago sa Kanya, hallelujah, sasabihin natin, ipapakita natin ang lahat sa Kanya, that is what we call full fellowship. Pag kaya mo na i-surrender sa Panginoon, wala ka nang mailihin, wala ka nang maitago, kahit isa, wala ka nang may sikreto, lahat ipinakita mo sa ating Panginoon, that you came into a full fellowship. Hallelujah. Pero kung may tinatago pa tayo, wala pa tayo sa full fellowship ng ating Panginoon. Hallelujah. Alright. Sabi niya, we got too many people, we got too many of them that are ashamed to go into incomplete fellowship with God, to new life and new birth. Maraming tao daw, hallelujah, nahihiya. Amen. Na pumasok sa kumpletong relationship sa ating Panginoon. If we're the bride of Christ, then why can't we go into a relationship? Kung daw tayo ang bride ng ating Panginoon, bakit ayaw natin pumasok sa isang relationship? Then all the shameless and backwardness and all is gone from us. We are coming to a complete relationship between born again. Yes. Hallelujah. Sabi niya, ilang quotation tayo alam niya? God will never meet with men, nowhere else but under the blood. Ang Diyos daw, hindi niya kinakatagpo ang sino man sa kung saan. Nowhere else but under the blood. Walang ibang lugar kundi sa ilalim ng dugo. When you turn blood down, then your meeting place with God has been taken away. Pag inalis mo daw yung dugo, hallelujah, sa inyong mga meeting place, sa inyong mga fellowship, hallelujah, and then you taken away God. Inaalis mo ang Diyos sa inyong fellowship. God made His first decision in the Garden of Eden, and man would only worship Him under the shed blood of the sacrifice, and that's the only place that God meet with men. Then that's the only place that God ever did with men. Ang Diyos daw, yun lang ang tanging paraan niya para makausap niya si Adan at saka si Eva. Naalala niyo ba sa Garden of Eden? Hinahanap niya si Adan at si Eva, hindi niya matagpuan. Hindi niya makausap kasi nagtatago sila. Anong ginawa ng ating Panginoon? Nagkatay siya ng ano? Amen, ng isang ship. Tapos na ibalabal kay Adan at saka kay Eva. Adan, nagkaroon sila ng pag-uusap. Amen? Pero hanggat wala yung balabal na may dugo, hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, Adam, where ito? Nasa siya na nagtatago sila. Amen, nagtabi sila ng mga dahon, ng igos. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, ang simbolo noon ay religion. Maraming tao ang nagtatago sa ilalim ng religion. Pero ang Diyos, inalis niya yung religion, hallelujah, kasi nagkatay siya ng isang sakripisyo at ibinalaban na kay Adam. Kasi yun lamang ang tanging paraan para magkaroon sila ng isang napakagandang fellowship. It is under the shed blood of sacrifice. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, gusto ko ikwento sa inyo itong kay Ruth para makakuha tayo ng shadow. Hallelujah. Basahin din ang scripture. Alam niyo ba yung story ni Ruth? Si Ruth po ay ang manugang ni Naomi. Okay? Na nang mamatay yung anak ni Naomi, na asawa ni Ruth. Amen. Nung mabalo si Ruth, at wala nang may papanganak si Naomi, nasusunod pa para maging anak si Naomi. Kaya matanda na si Ruth siguro bago lumaki yung magiging asawa. So sabi ni Naomi, umalis ka na Ruth, may wali kang sa akin. Kasi dalawa yung manugang niya, si Ruth at saka si Orpha. Amen. Nung sabihin ito ni Naomi, ba si Orpha agad-agaran bumalik kay Naomi at nagpaalam. Sabi
And then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, amen, manugang ko, sabi niya, anak, I shall not seek rest for thee, that it may be well with thee. Amen. At ngayon, wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak? Ang kanyang mga alila ay siya mong pinakasama. Narito kanyang pahanginan ang sibada ngayong gabi sa giikan. At si Naomi ay may kamag-anak ang kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, ang pangalan ni si Boaz. Kasi kamag-anak niya din si Boaz. At sinabi ni Ruth, nang umapita kay Naomi, paroonin mo ko ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay. Sa likuran niya ang aking kasusumpungan ng biyaya. Sa paningin at sinabi niya sa kanya, yumawin ka anak ko. Sabi niya, biyanan, hayaan mo ko na magalap ng ating pagkain. Pumunta siya sa bukid ni Boaz. Ikukwento ko lang sa inyo. And then, nakigapas siya. May mga talagang manggagapas, pero yung mga naiiwang buhay, na naiiwan ng mga magagapas, yun ang ginagapas ni Ruth. Okay? At nang dumating si Boaz, nakita niya. Sabi ni Boaz, sino ba yung damsel na ito? Yung nga doon sa likuran. Sabi niya, yan ay manugang ni Naomi. Sabi ni ng mga magagapas. Sabi niya, nung makita ito ni Boaz, sabi niya, pag naggapas kayo, magtira kayo. Hulugan. Magtira kayo o mag-iwan kayo ng mga naiwang binhi. Para yun na madampot ni Ruth. At huwag nyo sasairin lahat. Hayaan nyo lang. Amen. Hallelujah. And then pagkatapos niyan, hallelujah. So tuwing magagapas, habang nagagapas yung mga magagapas, sabay, nagagapas si Ruth. Ng mga binhi. And then dumampot ito si Ruth. Talagang marami siyang nakuha. Amen. Hallelujah. And then kinausap niya ni Boaz itong si Ruth. Sabi niya, sino ka? Sabi niya, ako yung manugang ni Naomi. At sabi niya, mula ngayon, huwag ka nang, sabi niya, mula ngayon, amen. Pakinggan mo ito, sabi niya, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Sabi niya, and the servant was sent over, sabi niya, lingkod na ito, sabi niya, and said, I pray thee, let me glean and gather after the rivers among the sheaves. So she came and had continued even the morning until now. And she tarried a little in the house. Then Boaz said unto Ruth, hearest thou not, my daughter? Go not to clean. Di mo ba narinig, anak ko, huwag kang mamumulot sa ibang bukid, sabi niya. Kaya nga ginagawa ni Boaz, hinahayaan niya na hindi masaig yung palay, nag-uhulog yung mga rivers, para hindi na lumipat si Ruth sa ibang bukid. Sabi niya, huwag ka lang lilipat sa ibang bukid. Ang nakakalungkot, maraming mga tao lilipat sa ibang bukid. Amen. May dalawang klase ng bukid lang. Ang bukid ng Diyos at saka ang bukid ni Satanas. Yung hindi ng Diyos at saka hindi ni Satanas. Di ba? Hallelujah. Maraming gusto. Hallelujah. Yung ibang bukid. Amen. Hallelujah. Kasi ayaw nila magtiyaga. Doon sa nagdadampot nila sa bukid ni Boaz. Yes, amen. Sabi ng propeta, si Boaz ay ang tipo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At naguhulog siya ng uhay. Hallelujah. Ng uhay na sapat lang para mapagkain natin. Yes, amen. At Diyos ay naguhulog ng biyaya sa atin na sapat para makuha natin. Yes, amen. Pagtsagaan lang tayo mamulot ng uhay galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag ka nang maghanap ng ibang bukid. Pumunta ako doon kasi mas maganda yata doon. Uli ng ating Panginoon. Malaki ang church nila. Ayan ko. Amen. Hallelujah. Sabi niya, amen, magtyaga ka lang. Na magkagaya sabi ni Boaz, huwag ka nang mamulot sa ibang bukid at lumagpas man dito o lumagpas man dito. Kundi, manahan ka. Itong malapit sa piling ng mga alilang babae. Mag-stay ka lang dito. Magtyaga ka lang. Makinig ka ng salita ng ating Panginoon. Makinig ka ng exhortation. Makinig ka ng preaching. Tiyagain mo lang.
mo pa rin sa kanina kasi nawala siya. Hindi siya makita ng mga nakatingin sa kanya pero hindi siya nakikita. Amen. Sumunod ka lang. Sabi niya, sumunod ka lang sa kanila, sa mga gagapas. Sumunod ka lang sa mga nangangaral. Can say amen? Sila yung mga gumagapas, sumunod ka lang sa kanila. Mamulot ka lang na mamulot. Makinig ka lang na makinig sa sinasabi ng mga reapers. The preachers. The teachers at church. The evangelists. Hallelujah. Makinig ka lang. Amen. The exhorters at church. The soul leaders at church. Hallelujah. Itanaw mo lang yung bukid. Ang mata sa bukid. At kanilang aaningin. Sumunod ka sa kanila. At binigin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin. Huwag ka magkalala. Hindi ka nila gagalawin. Amen. At pagka ikaw ay nauuhaw, huwag ka matakot. Tumaroon ka sa kanilang igiban, sa kanilang tubigan, uminom ka doon. Na magkakayoy, nagpatinaba siya at sumukol sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na niligap mo? Ako, dangan ako'y taga-ibang lupa. Kung makikita niyo mga kapatid, hallelujah, nakapasok ito si Ruth sa bukid ni Boaz. Ang unang bahagdan ng fellowship. Unang pagkakataon na nakita si Boaz at saka si Ruth. Na in love si Boaz kay Ruth. Say amen. At gusto ni Boaz, hallelujah, na huwag na umalis na doon sa bukid niya. First stage of fellowship. Parang ganito mga kapatid. Nasa unang bahagdan tayo ng fellowship. Pagpasok natin sa church, nasa unang bahagdan tayo ng fellowship. And then pagkatapos niyan, hallelujah, kinabukasan, amen, nasabihin nito ni Boaz na huwag na siyang umalis. Hallelujah, niyakap na ni Ruth ang bukid ni Boaz at talagang hindi na siya umalis sa bukid na niya. Hallelujah, minahal niya lang bukid kasi alam niya, doon pagpapalain siya ng Panginoon. Kasi may pangako si Boaz sa kanya. Nangako si Boaz, pag hindi ka umalis, sumunod ka lang dyan, hindi ka magugutom. Hindi ka makukuhaw. Hallelujah. Sabi ni Naomi, saka nakasumpo ng biyayang ito kay Boaz. Amen. At sabi niya, bukas saka pupunta. Hindi ako aalis doon. Sabi niya, doon lang ako sumunod sa bukid na yun. Sabi ni Boaz, wag daw ako umalis sa bukid niya kasi nandoon ang biyaya. At kinabukasan, nandun na nga siya sa pangalawang estado. Hallelujah. Amen. Ng fellowship. Kasi nanatili na siya sa bukid ni Boaz. Hindi na siya lumingon sa ibang bukid. Hindi na siya lumingon sa ibang fellowship. Kundi sa fellowship na ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi pa ito naging ganap. Hallelujah. Sabi ni Naomi, kailangan matubos ang ating mana. Pag natubos yan, hallelujah, matutubos ang lahat na meron tayo. Pumasok ka sa silid ni Boaz. Amen. Hallelujah. Wala pa tayo sa full fellowship hanggang di tayo pumapasok sa kwarto ni Boaz. Amen. At atong ginawa ni Naomi, binili na niya ito si Ruth. Ruth, ito ang iyong gagawin. Pagpasok ni Boaz sa silid, hallelujah, sumunod ka, hallelujah, at sumiping ka sa kanya. At nandoon, hallelujah, nung maganap ang lahat ng bagay, hallelujah, nagkaroon ng full fellowship si Boaz at saka si Ruth. Halakalan niyo ba, nung makita ni Boaz itong si Ruth, hallelujah, nung may mangyayari sa kanila, ibinigay niya, hallelujah, ang lahat ng meron pangangailangan sa Ruth. Ibinigay niya yung palawan niya ng tanda, hallelujah, na si Ruth, hallelujah, ay kanya na. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ni Boaz, kaya may magiging asawa sa araw ng bukas. Pero, magiging ganap lang ang magiging mag-asawa natin kapag hindi ka na tinubos ng iyong pinakamalapit na kamag-anak. Kasi alam niyo ba, si Boaz ay ang pangalawa sa pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi. Amen. Si Oy ay ang unang pinakamalapit. Sabi ni Boaz kay Ruth, manatili ka lang din dyan. Hintayin mo ako. Kakausapin ko yung iyong pinakamalapit na kamag-anak bago ako. Kasi kung mag-asano sa kinsman redeemer, makalawa lang si Boaz. Amen. At sabi niya, hinantay niya sa pintuang bayan si Oy. Sabi niya, halika rito Oy! Paring
kanyang pagkakautang. At kasama yung kanyang manugang, si Ruth. At plano ng man si Ruth. Paano ni Ruth? Sabi niya, wala akong planong tubusin niya. Hindi ko siya tutubusin. Amen. Hallelujah. At sabihin ito ni Oy, at nagpatawag si Boaz ng mga saksi, 10 saksi, para patunayan na ang ebidensya na hindi na tutubusin ni Oy yung lupain ni Naomi at saka mga utang ni Ruth. At nang sabihin ito ni Oy, sa harap ng mga saksi, sabi ni Boaz, lahat ng meron si Naomi at lahat ng pagkakautang nila at mga lupain kasama si Ruth ay magiging akin na. Mula sa araw na ito. Yes. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, matapos tayong tubusin sa ating pinakamalapit na kamag-anak. Sino ba yun? Satanas. Yung ating katawan. Yung ating katawan, hallelujah, ito kamag-anak ni Satanas to. Pest house. Amen. Natutubusin tayo ng ating Panginoon sa katawang ito. Dahil hindi naman ito matutubos sa Satanas dahil hindi kanya ito. Kasi amen. Nasanla lamang ito sa kanya. Amen. Hallelujah. Pero ito talaga ay pag-aari ng ating Panginoon. Hallelujah. Wala naman talaga siyang plano. Amen. Natubusin tayo dahil ang gusto niya ay maibulit tayo saan? Sa pagkakautang, sa kasalanan, at sa lahat na. Kaya sabi niya, oy, wala akong plano. Hayaan mo na naman na mabaon sila sa utang at sila ay maghihirap at sila ay natin mamatay. Pero sabi niya, ni Boaz, amen, matapos sabihin ito, amen, tutubusin ko sila. At si Ruth ay aking magiging asawa. Uli na natin. Amen. Yung full fellowship. Amen, nagawa ito. Nung may surrender natin ang buhay natin under the shed blood of Christ. Amen. Nung magpapag siya sa krus ng Kalbaryo, naibuhos ng kanyang dugo, tinubos tayo sa lahat ng pagkakautang natin. Amen. Lahat ng kasalanan natin ay tinubos ang ating Panginoon. And we come into a full fellowship. Amen. We enter into a full fellowship. Amen. With God. Doon lamang tayo makapasok sa full fellowship ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo ay tuluyan ang tinubos. Amen. Kapag ikaw, hallelujah, ibinigay mo ang buong sarili mo sa ating Panginoon. Yes. Amen. Sumunod ka. Amen. Nagtyaga ka sa bukid ng Diyos. Amen. Namulot ka, nakinig ka, sumunod ka sa mga reapers, sa mga manggagawa, sa fivefold ministry. And then pumasok ka sa buong bukid at niyakap mo ang bukid ng Diyos. Hallelujah. Hanggang sa pumasok ka sa kwarto mismo kung saan nandun ang ating Panginoon. Amen. Ang pagpasok natin sa church is the first step. Pero kailangan pumasok natin, tayo lahat, sa fellowship sa ating Panginoon. Yes. It is under the blood of Amen. Christ. Hallelujah. Without the blood, kung tayo natin sa church, para lamang tayo nakaupo, hindi tayo pumasok sa buong fellowship, para lang tayo umatid ng church, ang simbahan. Amen. Ang full fellowship is under the blood of Christ. Hallelujah. Pasukin natin Yes, ang Lord. kwarto Hallelujah. ng ating Panginoon, wherein ikaw lamang at saka ang Diyos, Yes, Lord. amen, ang pwedeng mag-usap dito. Ibig sabihin, yung mga distractions sa labas, sa paligid mo, hindi mo yun maisip. Kasi kayong dalawa lang ang Diyos ang nag-uusap. Amen. Hallelujah. Wala kang makita kundi ikaw at saka ang ating Panginoon. Amen. Kaya ang tiyaya, tayo lahat ay pumasok sa full fellowship sa ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Magandang umaga sa inyo lahat. Yes, God. Amen. Hallelujah. Bago balik sa ating MC, ang ating gawain, tayo umawit sa Kanya.